May mga araw ba na parang ang bigat sa loob mo? Na kahit walang nangyayari, irritable ka, mabilis uminit ang ulo, o tila laging may tension kapag nandyan ka? Baka hindi mo namamalayan may ugat na ng kapitan sa puso mo. Sabi sa Hebreo 12:15, mag-ingat kayo upang walang sinuman sa inyo ang mabigo sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Magbantay kayong mabuti na walang lasong ugat ng kapaitan ang tumubo, na magdadala ng kaguluhan at makakahawa sa iba. Ang kapaitan ay parang ugat. Hindi agad kita, tahimik pero lumalalim. At kapag ito'y pinabayaan, magbubugo nga ito ng mga bagay na hindi natin gusto. Galit, pagkairita, pagiging moody, mapanuring pag-iisip, kawalan ng pasensya, at minsan, pagkasira ng relasyon. Tanungin mo sarili mo, nakakapagpahinga ba ang mga tao kapag kasama ka? O parang kailangang mag-ingat sila sa bawat kilos at salita nila? Pero bakit nga ba tayo nagiging mapait? Minsan, totoo naman talaga, nasaktan ka. May taong nagkulang, may taong nanakit, may taong hindi pinahalagahan ang presensya mo, ang tiwala mo, ang sakripisyo mo. At yes, may karapatan kang masaktan. Pero may mga pagkakataon rin na baka hindi naman talaga ganon kalala. Baka lang tayo naging masyadong sensitibo o hindi nahandle ng tama ang emosyon. Hindi natin minamaliit ang nararamdaman mo. Pero minsan, hindi sa mismong pangyayari nang galing ang kapaitan, kundi sa interpretasyon natin dito. Sabi sa Ecclesiastes 7:9, mga hangal lang ang madaling magalit at nagkikimkim ng sama ng loob. Pero kahit ano paman ang pinagmulan ng sakit, totoong pagkakasalaman o maling akala, ang mahalagang tanong ay ito, ano ang gagawin mo ngayon? Kaya mo bang bitawan ito? Kaya mo bang magpatawad? Sabi sa Marcos 11:25, kapag nananalangin kayo, patawarin muna ang sinumang may atraso sa inyo upang patawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Forgiveness is the key. O hindi madali, pero ito lang ang daan patungo sa kapayapaan. Pero narito ang malaking hadlang. Gusto natin marinig na may karapatan tayong magtampo, na hindi natin kailangang magpatawad hanggat di sila nagsusorry. Pero ang totoo, wala tayong karapatang magkimkim ng galit. Tayo pinatawad ni Kristo kahit hindi tayo nagsusorry agad. Sa krus, habang pinapako siya, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wala pang apology, pero may patawad na agad. Ganito ang puso na puspos ng Espiritu Santo. Kaya ang tanong, handa ka bang unahan ng patawad ang mga taong nasaktan ka? Colossus 3:13. Unawain niyo ang pagkakamali ng isa't isa at magpatawad kayo kung may nasaktan kayo. Tandaan niyo, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya dapat kayong magpatawad sa iba. Kapag may grace ka sa puso, hindi ka madaling mapikon. Hindi ka madaling mapagod sa pag-unawa at hindi ka nagiging bihag ng kapaitan. Magpatawad ka, hindi dahil sila ang tama, kundi dahil ayaw mong manatiling bihag ng galit. Bitawan mo na. Hindi ito para sa kanila. Ito ay para sa kalayaan mo. Pero baka tanong mo rin, paano kung hindi ko pa kaya? Ang totoo, minsan hindi talaga natin kaya magpatawad sa sarili nating lakas. Hindi sapat ang positive thinking lang. Hindi sapat ang kalimutan mo na lang. Kasi ang sakit, minsan, paulit-ulit nanunumbalik. At sa bawat pagbalik ng alaala, bumabalik rin ang pait, ang bigat, at ang galit. Kaya ang kailangan mo, hindi lang desisyon, kundi biyaya. Hingiin mo kay Lord ang kakayanang patawarin. Lord, hindi ko kaya. Pero alam kong kaya mo akong tulungan. May mga panahon na inaabangan mo pa rin ang closure. Yung moment na aaminin nila na nagkamali sila. Yung makikita mong nagsisisi sila. Pero paano kung hindi yon dumating? Paano kung hindi mo na sila makakausap ulit? Doon natin mas lalong kailangang piliin ang pagpapatawad. Hindi para burahin ang nangyari, kundi para hindi ka na nakatali sa nakaraan. Forgiveness is not forgetting. It's choosing to stop letting that pain define you. Ang pagpapatawad ay hindi lang aksyon pagkatapos masaktan. Ito ay pananaw na dala-dala mo araw-araw. Ito ang klase ng puso na handa na bago pa dumating ang offense. Ito ang pusong hindi naghahanap ng perpekto sa tao, kundi laging handang umunawa.
Kasi totoo naman, lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo nakasakit at nasaktan. At kung papatulan natin lahat ng offense, mauubos ang puso natin sa pagdadala ng galit. Kaya sabi sa Colossus 3:13, gumawa kayo ng allowance para sa kahinaan ng isa't isa. Parang sinasabi ni Lord, unawain mo sila, gaya ng pag-unawa ko sa iyo. Kapag pinili mong patawarin, hindi ka mahina. Ikaw ay malaya. Hindi ka biktima ng nakaraan, kundi tagapagmana ng kapayapaan ni Kristo. Kapag pinili mong patawarin, binibigyan mo ang sarili mo ng pahinga. Walang kapayapaang makukuha ang pusong may galit. Pero ang pusong marunong magpatawad, puno ng kapayapaan, biyaya, at kagaanan. Kaya ngayong araw, subukan mong ibulong sa puso mo, hindi ko nadadalhin to. Hindi ko nahayaan ang kapaitan ng magdikta ng damdamin ko. Hindi ako maghihintay ng sorry para makalaya. Patawarin mo na. Hindi dahil madali. Hindi dahil ayos lang ang nangyari. Kundi dahil gusto mong lumaya. Gusto mong gumaling. Gusto mong maging buo ulit. Tahimik ka lang muna. Isara mo ang mga mata mo kung puwede. Ilagay mo ang kamay mo sa puso mo. Hayaan mong mangusap si Lord habang nananalangin tayo. Panginoon, narito po ako ngayon. Pagod, mabigat ang loob. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko ito bibitawan. Alam mo ang puso ko, ang lahat ng sakit na pilit kong tinatago, mga salitang bumagsak na parang kutsilyo, mga pangyayaring hindi ko inaasahan, mga taong akala ko nandyan pero iniwan din ako sa ere. At Lord, aaminin ko minsan, galit ako. Minsan, mas pinipili ko ang katahimikan, hindi dahil ayos na ako, kundi dahil ayoko nang umulit ang sakit. Pero ngayon, inaamin ko, may ugat ng kapaitan sa puso ko, na kahit ayokong aminin, naapektuhan na nito ang pananaw ko, ang pakikitungo ko, pati ang relasyon ko sa iyo. Panginoon, lumalapit ako ngayon, hindi bilang taong malakas, kundi bilang taong sugatan. Hindi ko to kayang ayusin sa sarili ko. Kaya hinihiling ko, hilumin mo ako. Linisin mo ang puso kong puno ng sakit at sama ng loob. Patawarin mo ako, Lord, kung mas pinili ko minsan ang kimkimin ang galit kesa magpatawad. Patawarin mo ako kung mas pinili kong saktan ng iba para protektahan ang sarili ko. Tulungan mo akong pakawalan ang mga taong nakasakit sa akin. Ngayon, pinipili kong patawarin sila. Oo, mahirap. Oo, masakit. Pero hindi ko ito ginagawa dahil deserve nila. Ginagawa ko ito dahil gusto kong sumunod sa iyo. Dahil pinatawad mo rin ako, kahit paulit-ulit akong nagkamali. Panginoon, bigyan mo ako ng puso na gaya ng iyo. Pusong marunong umunawa, pusong hindi madaling mapikon, pusong handang magmahal kahit may sugat. Baguhin mo ang paningin ko, Panginoon, na sa halip na balikan ang sakit, maalala ko ang kabutihan mo. Na sa halip na ipagdasal ang hustisya para sa iba, ipagdasal ko ang kagalingan ko. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng sama ng loob ko. Wala na akong gustong itago. Lahat ng hinanakit, tampo bigat, sa iyo ko na inilalagak, Lord. Salamat sa biyaya. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa bagong simula. Ito ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tumama sa puso mo ang devotion na ito, like mo ito, i-share sa kaibigan mong alam mong may mabigat din na dinadala. Para sa mas marami pang content na nagpapalalim ng pananampalataya at tumutulong sa paglago ng isipan at espiritu, huwag kalimutang i-follow ang page na ito. Makinig, magnilay, at sumabay sa daloy ng biyaya ng Diyos.